Pinag-aaralan ngayon kung pwedeng gamitin bilang pabahay ang mga lumang bus na hindi na pumapasada. At kung sakasakali, ayon sa National Housing Authority, malaking tulong ito sa lumalaking bilang ng mga informal settler sa Metro Manila. Saksi si Dano Tingkungko. Likas man kay Natalia Lucas ang maging madiskarte minsan sa kanyang buhay taong 2005. 3 beses siyang nawalan ng bahay. Na-demolish kami doon kasi squatter. Pagka-demolish namin doon, meron naman nagsangla dito ng tindahan. After mga 1 month, dinemolish kami ng MMDA. Pero para kay Natalia, para-paraan lang yan. Wala nga siyang bahay, meron naman siyang mga paupahang sasakyan. Sa loob ng halos 1 dekada, ang kanyang sasakyan, siya niyang tahanan, tindahan at bakuran. Sa mga bus station, di ba? Pwede ka rin maligo doon, 20 pesos lang. Kahit may naipundar na nga siyang bahay, ang sasakyang tahanan, di raw niya talaga maiwanan. Ang diskarte ng mga tulad ni Natalia sa bahay, may pagka-stateside pala ang PEG. Kamakailan kasi ipinanukala sa Hawaii sa Amerika na ang mga pampasaherong bus na phase out o di na maaaring ipasada, bakit hindi ipatira sa mga walang tahanan? Sa panukalang ito, planong magtayo ng isang fleet ng mga lumang bus. Bawat isa may kanya-kanyang papel, kainan, tulugan o paliguan. Ang konseptong ito ng pag-repurpose sa mga sasakyan hindi na bago dito sa Pilipinas. Ang mga container van halimbawa ginagawang opisina o bodega ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng pulisya at MMDA. Pero posible kaya dito sa Pilipinas na gawing tahanan ng mga bus na hindi na maaaring ipasada? Maganda rin ito kasi nga meron siyang social implication, makakatulong sa mga homeless. So mabibigyan pa ng, kumbaga, marere-repurpose. Katunayan, sabi ng LTFRB, kahit wala pang kaparehong formal na panukalang inihaharap sa kanila, kasalukuyan daw itong pinag-uusapan ng mga ahensya ng gobyerno at mga bus operator. Sa ngayon, kapag na-phase out ang isang pampasaherong bus, kadalasan itong ginagawang private service o inihimpil sa garahe ng operator para pagkunan ng pyesa. Ito ay pinagkukuhanan nila ng mga spare parts at meron ding mga ibang operators idinodonate ito sa mga local government units kung may magre-request sa kanila bilang pangserbisyo. Bago rin sa pandinig ng National Housing Authority ang ganitong ideya. Pero kung meron man daw magpapanukala, malaking tulong daw ito sa lumalaki umanong bilang ng mga informal settlers sa Metro Manila. Sa datos ng NHA taong 2011, nasa mahigit 250,000 pamilya ang kabuuang bilang ng mga informal settler. Mahigit kalahati sa kanila nakatirik ang tahanan sa mga pribadong lote. Mahigit 150,000 pamilya nasa lote ng gobyerno. At ang natitirang bilang nasa mga peligrosong lugar na hindi pwedeng tirhan tulad ng gilid ng ilog, pampang o gilid ng riles. Ang problema lang daw ayon sa NHA, maganda man ang konsepto, baka magka-problema kung dito sa Metro Manila itatayo ang isang mala-trailer park. Maganda yung idea. Kaya lang siguro ang observation ko lang dyan, if that will be utilized for Metro Manila, baka magkaroon tayo ng problema, mahirapan tayo, considering the scarcity of available land. Okay na rin po yun. Because sa mahirap na walang mga bahay, tulad nito, bangkita lang kami. Kasi mahirap akit ng tubig, magkuha ako, mahirap magkakit ng tubig talaga sa Basagayan. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.